Lagi ako nervyo, hindi ko alam kung paano ko i-please ang tatay ko. Lasenggo ang ama ni Ace at sagana pa silang magkakapatid sa pambubugbog nito. Mas gumulo pa ang buhay ni Ace nang minsang molestyahin siya ng kanyang pinsan. Hindi ko siya makalimutan, na-develop yung desire ko sa maghanap din ng ganong klaseng kaligayahan sa kapwa lalaki. Dahil sa pangyayaring iyon, naging malambot ang kilos ng bata, bagay na lalong kinagalit ng ama. Ayaw niya na magkaroon siyang ng anak na bakla kasi wala daw sa lahi namin. Yung balisong niya nakadikit na talaga sa ari. Nagkasugat siya ng kaunti, medyo dumugo-dugo. Talagang parang gusto ko nang mamatay. Dahil sa galit ko sa father ko, kumukuha ako ng gin tapos iniinom ko yan. Ito, patay na ako pero hindi pa pala. Lumaki si Ace na kimkim ang galit sa ama. At sa panahon ng matinding kalungkutan, pornografiya naman ang napagbalingan niya ng pansin. Kaya naman nang magkolehiyo na si Ace sa Maynila, mas lalo na siyang naging hayok sa laman. Nag-enjoy ako sa ginagawa ko, masaya ako. Yung hindi ko nahanap na saya sa family ko, nahanap ko sa ganong klaseng gawain. So parang napupunuan kung ano man yung kulang sa pamilya. Kapalit ng panandali ang aliw, napabayaan niya ang kanyang pag-aaral. Nakapagtrabaho naman si Ace sa isang travel and tours, opisina sa umaga, gimmick at sex sa gabi. So in terms of sex, siguro mga more than 500 or less. Marami na, napakarami. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko ginawa ang mga bagay na yon. Sa gitna ng kanyang paulit-ulit at nakakapagod na gawain, tumawag si Ace sa 700 Club nang minsang mapanood niya ito. Hindi ako nahiyang mag-open ng buhay ko sa mga counselors. I felt so grateful na na-strengthen nila yung faith ko. Isang araw, sinumpong si Ace ng matinding nerbiyos na matagal nang hindi niya nararamdaman. Muli niyang naalala ang pang-aabuso sa kanya. Sinubukan niyang umuwi ng probinsya upang alamin kung may pagbabago sa ama. Subalit lumala ang sitwasyon dahil sa dalas na pag-aaway nilang mag-ama. Pumunta ako sa kaibigan ko, doon ako nagstay. Nayanig si Ace sa balitang tumambad sa kanya. Nasaksak at namatay ang kanyang ama. Masaya din ako that time kasi nawala na siya. Kasi iniisip ko na pag nawala yung tatay ko, masaya na ang pamilya namin. Pero umiyak ako kasi gusto kong magkaroon kami ng chance ulit na magkapatawaran pero walang nangyari. Sa lugmok na kalagayan ng buhay ni Ace, dumating sa buhay niya si Mirlo Gaa. Pumunta sa bahay namin that time na nag-spend siya ng time sa akin, nag-nurture siya sa akin. Binigay niya sa akin yung gusto ko na. Sabi ko, Lord, payag na ako ngayon na mag-Bible study. Maraming natutunang mahalagang bagay si Ace sa nasabing pastor. Isa na rito ang pagpapatawad. Natutunan niyang patawarin ang kanyang sarili, ang pinsang nagmolestya sa kanya, at higit sa lahat, ang amang matagal na niyang kinamumuhian. Sabi sa Bible kasi yung 1 John 3:15, ang sabi doon, ang napupuot sa kanyang kapwa ay mamamatay tao, at ang mamamatay tao ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. At sa Efeso 6, ang sabi doon, igalang ninyo ang ama at ang inyong ina, ibigin ninyo sila. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo ako kasi hindi ko minahal yung tatay ko at talagang inaamin ko na galit ako sa kanya. Isinusuko ko ang sarili ko sa inyo. Nais kong talikuran ang aking mga kasalanan. Tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng panibagong buhay ngayon. Na-realize ko ako ay special sa paningin ng Diyos. Na ako'y anak ng Diyos. Na kahit ano pa yung mga ginawa ko sa kanya na mga pagkukulang mga kasalanan, kaya niyang patawarin. Di lamang espiritual at emosyonal ang pinagaling ng Diyos. Himalang gumaling ang nerbiyos ni Ace. Ang paghingi niya ng tawad sa Diyos ang naging daan para makamit niya ang tunay na kapayapaang inaasam. Unti-unti ring tinalikuran ni Ace ang tawag ng laman. Araw-araw ay nakikipagbuno ako sa kasalanan at sa awa ng Diyos kung noon nagagawa ko 10, involvement ko sa lalaki, so naging 9, naging 8, naging 6. So hanggang bumaba, hanggang ang natira na lang yung fear of the Lord talaga. Ngayon ang paningin ko sa mga lalaki ay parang katulad ko rin na hindi isang sex object, kundi sila ay kalarawan ng Diyos sapagkat parehas kaming nilikha ng Diyos. Si Pastor Mirlo,
At ang 700 Club Counselors ay ilan lamang sa mga instrumento para ipadama kay Ace ang dakilang pag-ibig ng Diyos.